What's up mga ka-whiteboard? So, ang pag-aaralan naman natin ngayon ay integration by substitution. So, bakit kailangan mag-integrate by substitution? So, makikita natin sa example na to, example number 1, meron tayong integral of x plus 2 quantity raised to 25 dx. So, pag in-expand natin tong x plus 2 na to, raised to 25, so napakahaba na magiging sagot natin dito sa pag-expand pa lang. Matatagalan tayo sa pag-expand and kailangan pa nating integrate yung in-expand natin. So, masyadong mahaba yung proseso. Para mapaikli yung prosesong yon, so gagamitin natin tong integration by substitution. So, sa pag-i-integrate by substitution, magle-let u tayo. Let u. So, ano ba yung nile-let u natin? So, sa ganitong klaseng example, ito, may quantity raised to exponent. So, dalawang term or pwedeng isang term or pwedeng trinomial. So, karaniwan yung nasa loob lang yung nile-let u natin. So, kaya dito, so x plus 2 yung ile-let u natin. Then, anong sunod natin gagawin? I-derive natin. So, anong derivative itong u? So, anong derivative ng u? du. At, syempre, anong derivative ng x plus 2? So, ang x ay 1 at ang 2 ay 0. So, magkakaroon tayo ng 1 dx or dx na lang. O, kasi ang derivative ng x ay 1 dx. Ang derivative nito ay 0 dx or 0. So, kaya dx na lang sinulat natin. So, next na gagawin natin is isa-substitute natin itong mga nakuha natin dito. So, isulat natin. Integral of x plus 2 natin ay u raised to 25. Then, ang dx natin ay du. So, kailangan magkapareho sila ng letter. Kung u to, dapat u din dito, du. So, kasi tingnan nyo to, x to, so dx dapat para ma-integrate natin siya. At makikita natin dito, mas madali na siyang i-integrate. So, i-integrate natin to. So, anong integral ng u raised to 25 du? So, ang integral niyan is u raised to 26 all over 26 plus c. Then, para makuha yung final answer, yung u, isa-substitute na lang natin yung initial value niya. So, anong u natin? X plus 2. So, quantity raised to 26 all over 26 plus c. So, ito na yung ating final answer. So, itry naman natin itong number 2. So, meron tayong integral of 2x raised to 4 minus 3, quantity raised to 5, times x, 8x cubed dx. So, sa pag-integrate nito, so, isang tip ay ang gagamitin natin is yung nasa loob ng parenthesis. So, hindi siya palaging ganun, pero kadalasan yung nasa loob ng parenthesis. Pagka ganitong klase yung or ganito yung format ng equation. So, kaya i-let u natin yung nasa loob ng parenthesis. O yung nandun sa may exponent. So, loob ng parenthesis na may exponent. So, yun yung titingnan natin. So, kaya ito, kunin natin yung 2x raised to 4 minus 3. Then, i-derive natin. So, derivative ng u is du. And derivative naman ito is 8x cubed dx minus 0 dx. So, hindi ko na susulat kasi 0 ang derivative nito. So, makikita natin, pwede na nating i-substitute. No? Nakuha na natin. Napag-derive na tayo, i-substitute natin. So, meron tayong integral ng 2x
raised to 4 minus 3, ito yon, magiging u siya, raised to 5. At yung ating 8x cubed dx, ito yon, magiging du. So, mas madali na siyang i-integrate. So, integrate natin. So, meron tayong u raised to 6 over 6 plus c. Then, ganyan kasimple lang mag-integrate. Then, i-substitute na ulit natin yung initial value ni u, which is 2x raised to 4 minus 3. So, meron tayong 2x raised to 4 minus 3, quantity raised to 6 all over 6 plus c. So, ito na yung ating final answer. So, kung gusto nyong malaman kung tama ba itong final answer nyo, so, pwede nyo siyang i-derive. Kasi ang kabaligtaran lang naman ng integration is derivation. So, i-derive nyo to. Pagka nakuha nyo itong ito, it means na tama yung inyong sagot. I-try naman natin ngayon tong number 3. So, meron tayong integral of x cubed all over x raised to 4 minus 1 quantity raised to 6 dx. So, sa ganitong klaseng format ng formula or structure ng formula, so, karaniwan, pero hindi palagi, karaniwan, ang nilelet yun natin is yung nasa denominator. Pero titingnan din natin kasi pwedeng yung nasa loob ng yung may exponent. No? So, pero karaniwan is yung denominator. And ang kukunin lang natin, kasi itong denominator na to is meron siyang parenthesis, merong exponent, kukunin lang natin yung nasa loob ng parenthesis. So, kaya ang ilelet yun natin is yung x raised to 4 minus 1. Then, kunin natin ang kanyang derivative. So, derivative nito is 4x cubed dx. So, pwede na ba natin itong i-substitute? So, hindi pa. Bakit? Kasi itong du natin is 4x cubed dx. At ang natitira na lang natin dito is meron tayong x cubed dx. Kasi ito ay magiging u. So, kaya dapat yung du natin is x cubed dx lang. So, paano gagawin natin dito sa 4? So, para mawala dito yung 4, so, i-transpose lang natin. So, kaya ito yung magiging du over 4. So, tinranspose lang natin is equal to x cubed dx. So, ganyan. So, itong x cubed dx, ang katumbas niya is du over 4. Then, pwede na tayong mag-substitute. So, magkakaroon tayong integral ng, so, yung x cubed dx natin, ito yon. So, du over 4. Then, yung ating nasa denominator, x to the 4 minus, to the 4th minus 1. So, yun yung ating u, then raised to 6. So, pwede na nating ilabas to kasi constant to. So, magkakaroon tayong 1/4 integral ng du over u raised to 6. Then, paano natin to integrate? So, ang gawin natin para mas madali, iwasan natin yung fraction, yung pag-integrate ng fraction. So, ang gawin natin, itaas natin to. Kaya ito ay magiging 1/4 integral ng u raised to negative 6 du. Yan. So, mas madali na ngayon siyang i-integrate. So, kaya ang integral nito is 1/4 u raised to negative 5 all over negative 5 plus c. Then, isimplify na lang natin. Substitute natin yung value ng u. So, magkakaroon tayo ng negative 1 over 20 times 1 over
yung u over 5, ibababa na natin and isubstitute na natin yung original value niya. So, x raised to 4 minus 1 raised to 5 plus c. So, ito na yung ating final answer. So, itry naman natin itong number 4. So, meron tayong integral of x cubed all over the cube root of x raised to 4 plus 1 dx. So, paano gagawin natin? So, ano yung ile-let you natin? So, karaniwan pagka fraction, karaniwan, pero hindi palagi, karaniwan pagka fraction, yung nasa denominator ang ile-let you natin. At, ano lang yung ile-let you natin? Yung nasa loob lang ng radical sign or nasa loob ng parenthesis with na naka-raise siya sa exponent. No? So, kasi itong equation na to, pwede natin siyang i-rewrite as integral ng x cubed all over x raised to 4 plus 1 quantity raised to 1/3 dx. Pwede natin siyang i-rewrite na ganito. So, dito mag-let u tayo. Anong u natin? X raised to 4 plus 1. Then, derivative niya is du. Derivative nito is 4x cubed dx plus 0 dx. So, ito yung 0 dx. So, ang natitira na lang ulit natin dito is x cubed dx. Meron tayong 4x cubed dx. Gawin natin to du over 4. I-transpose natin is equal to x cubed dx. Then, pwede na natin siyang i-substitute. So, kaya magkakaroon tayo ng integral of, ang x cubed dx natin is du over 4 times, dito nang gamitin natin, u raised to 1/3. Yan. So, pwede natin itong gawing, ilalabas ko na yung constant, then itataas ko na to. Para mas makita agad natin yung pag-integrate niya. So, magkakaroon tayong 1/4 integral of u raised to negative 1/3 du. Yan. So, pwede na natin itong integrate. So, kaya ang integral nito is meron tayong 1/4 u raised to negative 1/3 plus 3 over 3 is meron tayong 2/3 all over 2/3 plus c. So, simplify na natin siya. Magkakaroon tayo ngayon ng 3 over 8. Ito yun. 1/4 times 2/3 or divided by 2/3 pala. Kaya magiging 3 over 8 siya. Then yung u, substitute na natin yung value niya. Meron tayong x raised to 4 plus 1 quantity raised to 2/3 plus c. So, ito na yung ating final answer. So, ganito lang yung i-integrate by substitution. So, tandaan niyo lang yung mga tips and yung mga rule or yung mga possibilities kung ano yung ile-let you nyo.